Magandang araw, magandang gabi, bayan nating mahal, Pilipinas. Showbiz News muna tayo mga kapatid, mga kababayan. 10 taon bago nakamta ni Bong Navarro ang hostisya. Kamakailan lang naglabas na ng desisyon ang Taguig Court at ang pasya guilty beyond reasonable doubt against the respondents sa grupo ni Cedric Lee and Denise Cornejo. At ang isinampang pong kaso dito ay serious illegal detention na nagbunga po ito ng habang buhay na pagkakakulong sa grupo ni Cedric Lee and Denise Cornejo. Magandang balita ito para sa side naman ni Bong Navarro. Pero hindi magandang balita ito sa side naman ng mga respondent sa grupo ni Lee at Cornejo. Ating tunghayan, panoorin sabay-sabay mga kababayan at mga kapatid ang balitang ito. Matapos ang halos 10 taon na malatag of war, nakaso sa korte ni Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa laban sa aktor na si Bong Navarro. Ngayong araw, hinatulan ng guilty sa illegal detention and ransom ang kampo ni Lee at Cornejo. Sa hatol ng Regional Trial Court ng Taguig Branch 153 ngayong araw, guilty beyond reasonable doubt ang kampo ni Cornejo at Lee. Lumalabas na umamin ang kampo nila Cornejo na dinuct tape at tinalian nila noon si Navarro sa loob ng kondo ni Cornejo. Hindi anya naniniwala ang korte sa salaysay ni Cornejo at Ras na tinangkang halayin ni Navarro si Cornejo. Wala ring sapat anyang ebidensya na isinumite ang kampo ni Cornejo para patunayan ang akusasyon. Ayon pa sa korte, mas lumakas din ang mga ebidensya dahil sa mga sugat at pasa ni Navarro noong nangyari ang insidente noong January 2014. Lumakas din ang kaso. Ayon pa sa korte, dahil sa paghingi ng ransom o pangingikil ng pera ni Cedric Lee mula kay Navarro kapalit ng katahimikan at kalayaan nito. Lumalabas sa desisyon na matibay ang mga ebidensya at mga testimonya para patunayan din na may kutsabahan ng kampo ni Lee laban kay Navarro. Kaya naman, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang parusang ipinato ng korte laban kina Cornejo, Lee at dalawang iba pa na sina Ferdinand Guerrero at Simeon Palmaras. Tinanggal rin ng korte ang kanilang karapatan o ng kahit sino sa akusado na maghain ng bail o piyansa. Bukod pa rito, pinagbabayad din ang mga akusado ng kabuuang 300,000 pesos para sa civil indemnity, moral at exemplary damages kay Navarro. At kapag hindi sila makapagbayad, ay may interest naman itong 6% kada taon. Agad namang ikinulong sina Cornejo at Ras, habang si Lee at si Guerrero na hindi dumalo sa pagdinig ay pinaa-aresto na ng korte. Nanawagan rin ang Philippine National Police kay Cedric Lee at iba pang akusado na sumuko na lang sa mga otoridad. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, mas makabubuti anya sa mga akusado kung mag-voluntary surrender na lamang ang mga ito. Samantala, nagpasalamat naman sa Diyos si Navarro sa kanyang noontime program na It's Showtime dahil ginagabayan niya siya nito sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Please, you want to say something po? Pasado alas 5 ng hapon nang lumabas ang modelong si Denise Cornejo at ang kaibigan na si Simeon Ras sa Taguig City Police Station. Hiwalay na ihahatid ng mga otoridad ang dalawa sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa City at Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ito ay matapos sa tulan ng guilty ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 sina Cornejo at Ras, gayon din ang negosyanteng si Cedric Lee at Ferdinand Guerrero sa kasong serious illegal detention with ransom. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang sumundo sa bahay ni Cedric Lee sa Mandaluyong at dinala dito sa NBI QC. Pero mismong si Lee raw ang nakipag-ugnayan sa NBI sa kanyang pagsuko. Pagdating sa tanggapan ng NBI, agad pinroseso ang kanyang mugshot, fingerprints at dental procedure. Sinentensyahan si Lee ng reklusyon perpetua para sa kasong serious illegal detention for ransom kaugnay ng pambubugbog yan kay Bong Navarro noong January 2014. Nanindigan si Cedric Lee na wala siyang kasalanan. Kung wala yung mga elements, hindi talaga pasok yung crime. So the most is
nagkasakitan lang. Di ba? Pumalag din naman siya. So nagkasakitan lang, hindi dapat magkaroon ng life imprisonment. Lalong-lalo na si Denise, siya na nga yung na-rape, siya pa nakakulong. Itong isa, ang dami nang nire-rape, nakalaya pa, nagsasayaw pa sa show niya. At yan nga po, alam niyo po, doble dagok ito sa mga respondent sa grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo, at ang hindi maganda rito ay tinanggalan na ng korte ng karapatan upang makapag-bail or makapaglagak ito ng piyansa. At diyan, di inaasahan sa kampo ng mga respondent dito dahil mabubulok sila sa kulungan dito dahil ang hatol, reclusion perpetua or life sentence hanggang 40 years in prison. Medyo mabigat-bigat yan at napakasakit yan para sa mga respondent. Pero sa side naman ni Bong Navarro ay nakamtan na ang hustisya sa loob ng 10 taon. Alam naman po natin na mala roller coaster ang kasong ito. Unang-una, nakulong yan mga respondent, and then bumawi itong mga respondent. Nakahimas din naman pansamantala ng rihas itong si Bong Navarro. Pero nakalagak ito ng piyansa at dito napagtanto na ng korte at nakikita na may sapat na dahilan upang mapiit sa kulungan habang buhay itong mga respondent. At ito na nga, reclusion perpetua ang hatol sa 4 na ito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.